Meron ba sa Mayo 1, Labor Day, meron bang napipintong wage increase announcement ang gobyerno? Ano bang mekanismo rito? Can we discuss what the regional wage boards are doing to address the formal sector's issues? Opo, talagang napakaganda at napaka-timely na katanungan yan. Kagaya ng nasabi ko kanina, we will use the existing institutional mechanisms to address the issues on wages. Talagang dinig naman natin yan na hinaing ng mga manggagawa, lalo na sa minimum wage earners. At ito namang mga regional tripartite wage boards ay itinalaga na mag-determine ng minimum wage rates, mag-adjust ng minimum wage rates at the regional level and using a tripartite approach, meaning nandoon yung kinatawan ng gobyerno, ang chairperson dyan, yung regional director ng Department of Labor and Employment, nandyan yung kasama din dyan ang regional director ng NEDA at DTI, DepDep at the DTI, and then you have two representatives each from the employer and the labor sector. Sila po ang nag-determine kung magkakaroon ng increase sa minimum wage sa particular year. Ang pulisiya po natin dyan ay as much as possible, there is a timely review and possible adjustment every year. So sa mga regions natin, iba-ibang schedule nila na pag-issue ng wage order. Ngayon, ang sa katanungan po na meron bang announcement sa May 1 na magkakaroon ng wage increase, ganito po ang sagot natin dyan. Wala pong national wage increase sa May 1. Pero kung itong maliban na lang kung merong isa batas, pero sa punto ng Department of Labor and Employment, ngayong araw na ito magkakaroon ng wage increase sa Region 4A. Kasi bunga ito ng implementation ng second tranche ng minimum wage order ng Regional Tripartite and Wage and Productivity Board sa Region 4A noong Oktubre. Nag-implement sila ng increase noong Oktubre, tapos yung second tranche ngayong April 1. Ngayong araw po na ito, sa Region 4A, magkakaroon ng adjustment between, if I'm not mistaken, between 15 to 30 pesos ang adjustment yan. Sa April 8, magkakaroon din ng adjustment sa Region 5. Sa April 16, magkakaroon din ng adjustment sa Region 3. Sa Mayo 1, magkakaroon ng adjustment sa Region 6 and 8. I think Caraga also has an upcoming, Caraga and Region 10, Mayo 1 po yun. And then Region 6 and 8, June 1, if I'm not mistaken. And then while all these adjustments in the regions are ongoing, palapit na rin yung anniversary date ng previous wage order ng National Capital Region. At sa aking pagkakaalam, pagka-report ng Regional Tripartite Wage Board sa amin, pagsisimula na sila ng konsultasyon sa Mayo. So yun po ang gumagalaw po yung ating mekanismo sa minimum wage determination. Pero habang gumagalaw, hinihikayat pa rin natin na yung bilateral steps that are taken at the plant level ay dapat ay gawin din ng mga manggagawa at mga namumuhunan. Okay. Maraming salamat. Ang maliwanag yung walang national wage adjustment, kundi regional wage adjustment. At yung regional wage boards,
yun ang talagang government agency na may mandato na magsagawa ng wage review, and if there's necessity for adjustment, then yun ang magdidesisyon. Opo. Tripartite naman yun. Nandun yung Opo. labor, nandun yung employer, at nandun yung gobyerno. Opo, dagdagan ko lang po para maliwanag ay hindi natin sinasabi na sa executive branch ay hindi natin mandato yung magtatalaga ng national minimum. Kung ang Kongreso ay magdesisyon diyan, whether before, during or after, ay nasa puder naman ng Kongreso po 'yon. So, pero as far as the Department of Labor is concerned, we do not see a national wage increase using our existing institutions. Okay. Yung regional tripartite wage boards, ang tinitiyak namin na tatrabaho sila para magkaroon ng periodic annual review ang minimum wages. At yun po ang ginagawa natin. Ginagawa nila ngayon, at ito na rin ay tugon sa panawagan ng ating presidente, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. noong 2023 Labor Day na for the regional tripartite wage boards to conduct a timely periodic review to adjust the minimum wage po. Okay. Maraming salamat kay Secretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr. sa mga kasagutan sa mga tanong na aming ibinato sa iyo. Bubuksan na natin ang Q&A, question and answer portion of the Kapihan sa Manila Hotel. Inanyayahan ko ang ating mga kapatid sa media na tumungo dito sa mikropono. State your name and your affiliation. Secretary, good morning. Aaron from SMNI. Sec, just a point of clarification. Earlier, you have mentioned that there was a series of wage increase in different regions across the country. But I would just like to ask kung lahat ng mga nabanggit po ninyo ay may kinalaman po ba sa nararamdaman natin na krisis? Hindi po. Kagaya ng nabanggit ko kanina ay ginagamit natin yung existing institutions sa periodic review ng wages. Sa next round ng regional wage boards, ang pinakamalapit ay yung NCR. Siguradong isama nila sa mga konsiderasyon yung epekto ng energy emergency niyan. Kasi yung mga orders na issue bago February 28 nung pumutok yung Middle East conflict ay wala pa naman yun na konsiderasyon. So tiyak na kasama sa konsiderasyon yan sa susunod na round starting dito sa NCR sa Mayo. Pero as of the moment, Secretary, meron na po bang usapan sa mga kakilala niyo po, sa mga kasamahan niyo na kung meron bang mangyayari na wage increase? Tumatakbo naman yung wage boards. Meron silang nakahandang schedule year-round na monitoring. Year-round yan. They monitor price increases. They monitor yung inflation rate. They monitor yung macroeconomic conditions. And also yung regional conditions. Kasama lahat po yan. Tuloy-tuloy nilang ginagawa yan. Meron lang mga periods na nagsisimula na sila ng konsultasyon toward a review of the minimum wage rates. So, yun po yung nakakalendaryo na sa kanila yan eh. Kagaya ng nabanggit ko kanina sa NCR, nakakalendaryo na yan sa magsisimula sa, if I'm not mistaken, middle part of May, yung public consultations. Thank you, Secretary. Okay, so in short, i-consider ng mga regional wage boards, for sure, ito nangyayaring oil price hike at saka epekto ng Middle East conflict. Certainly po, i-consider po yan. I think yun ang pinupunto. At hindi naman sabay-sabay itong regional
wage boards na umaaksyon. May kanya-kanyang timeline na sinusunod itong mga regional wage boards. Pagre-review at saka kung kinakailangan wage adjustment, ay magkakaroon ng consultation. May parang hearing yan, ano? Opo, May opo. mga hearing. Okay. Opo. Alright. Ayan po. Kasi po yung mga unpredictable na contingencies na ito, talagang naka-incorporate sa discussions ng wage board. Bigyan na lang natin ng example, hindi ito Middle East crisis, pero yung series of calamities, halimbawa, ang mga huling region na nag-issue ng wage orders sa round na ito ay Region 5 at Region 11. Bakit po? Kasi tinamaan sila ng calamities previously, and the wage board itself in the respective regions decided na teka muna, slow down tayo. Ganun po. On the other hand, pwede din naman nilang sabihin kinakailangan yung pag-increase ng wages mas matimbang kaysa sa pag-maintain ng wages. So talagang papag-usapan po nila yan.